naglabas ng statement si Ping Lacson na magbibitiw na ito bilang Blue Ribbon Chair dahil sa umano'y magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news lang ito para sa mga sumusubaybay sa Blue Ribbon Committee hearing na biglang nasuspend until further notice. Ang daming batikos ngayon na natatanggap ni Senate President Soto and Senator Lacson as chairman. Ito, may statement si Senator Lacson. Basahin natin sa post ng MDTV channel. Naglabas ng statement si Ping Lacson na magbibitiw na ito bilang Blue Ribbon Chair dahil sa umano'y binabato ng kanyang mga kapwa senador na hindi sila kontento sa kanyang pamamalakad. Ito ang sabi niya, basahin ko. Pasensya ka na kayo, nagbiyahe ako. For the sake of my integrity, I decided to step down para pabulaanan na isa akong tuta ni Romualdez. Ayaw na ayaw ko sa mga ipokritong tao yung kakamayan ako ng nakaharap. Tapos tinitira ako ng patalikod. Dahil ang gusto kong laban ay harapan. Bilang dating sundalo, galit ako sa backfighter. Kaya ko silang harapin lahat kung ako lang ang nasa laban. Ngunit kung pati mga pamilya ko na ang nadadamay sa mga kritiko, ibang usapan na yan. Kaya mas mainam na bitawan ko ang pwestong sinasabi nilang may pinagtatakpan ako. Okay. So, ito, voluntaryo akong magbibitaw bilang Blue Ribbon Chair effective immediately. Okay. So, yan po ang kaganapan. Depende rin yan sa Senate leadership. Ang Senate President, tatanggapin ba niya? Baka mamaya, huwag! I hope this is true kasi binasa ko lang post ng MDTV channel. Punta tayo sa main issue. Bakit kasi biglang pinatigil? Yun, hindi mo maalis yung pagdududa ng taong bayan. Sino ba yung narinig ko? Si Attorney Ferdinand Topacio, tumatawa siya Ano ba yan? Sabi niya, Senator Ping Lacson, nagmula nung lumabas si Orly Gutesa, nagmula nung nagsabi si dating Congressman Mike Defensor na marami pang mga Marines na magsasalita, biglang natigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Ano ba yan? Meron ba kayong pinagtatakpan? Nagtatanong lang naman. Pati si Congressman Toby Chanco, yun din, sabi niya, nakakapagtaka. Noong una, regular ang what's this? Hearing. Bakit ngayon biglang napatigil? So, kahit ako personally, sinasabi ko sa inyo, may mga subscribers ako na nagko-comment, General, please naman, huwag mo nang masyadong pagtiwalaan si Lacson. Nasabi nila. Kasi, mulat sa poll, tingin ko na kay Lacson, talagang corruption fighter siya. Kita ko sa kanya yung tunay na karakter ng isang PME graduate, yung courage, loyalty, integrity. I stand with him
Yung mga expose niya tungkol sa flood control, ang gaganda. Yung masisipag, yung staff niya. Di ba, 2 beses siyang nag-privilege speech. Ang gaganda yung mga expose. So, nung nag-change ng Senate leadership, hindi ako maligaya. Yung abogado na Senate President dati, Escudero, pinalitan ng, alam nyo na, galing sa Itbulaga. Wala tayong magawa, yun ang pinili ng majority. Kaya lang nung pinalitan nila si Senator Marcoleta, ipinalit si Lacson. Kaya sabi ko, okay lang, fighter man yan, anti-corruption yan. So, sinusubaybay ka, okay naman. Ngayon, nagbago lang ang lahat nung lumabas nga si Gutesa. As in, sabi niya, hindi natin iimbitahan si sino ito? Saldico. Tradisyon yan, interparliamentary courtesy. Doon ako nagsimulang mawala ng gana. Bakit hindi mo imbita? Tradisyon. What is that tradition for na bilyones ang nawawalang kwarta ng taong bayan? Huwag mong imbitahan dahil lang sa interparliamentary courtesy. Nonsense para sa akin. And then later on, ito na, hearing. Bigla na lang pinaputok ni Senator Amy ang balita na wala na. Sabi ni Senator Amy, wala nang hearing, tiklop na. Kasi ayaw daw nila na ang accountability lalampas pa kay Saldico. Hanggang kay Saldico na lang ang accountability. Wala nang paakyat. Ito na nga, nag-announce na Senate President and Senator Lacson, suspended ang hearing until further notice. Nakakapagtaka. Ngayon, sasaludo naman ako kay ganyan ako kung dapat purihin, kung hindi maganda, di punain. Ngayon, voluntary resignation siya, saludo ako. Para mawala ang duda. Bibihira yung ganyan. Sino ang ilalagay ngayon? Baka si Senator Hontiveros. Sabi niya, wala akong budget insertion. Never. Tapos, yung pinaghihinalaan na nag-insertion ng 3 billion ba yun according kay Katunying? Baka siya ang ilagay nila na Blue Ribbon Committee Chairman. I don't know. So, anyway.